traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner, Quezon Avenue. Sa right side ng inyong screen, yung may underpass na hindi gumagalaw, yan yung papuntang Quezon Memorial Circle, papuntang Commonwealth Avenue, papuntang Fairview. Talagang traffic dyan sa ganitong oras dahil rush hour ngayon. Yung nasa farther right, yan yung service road. Papunta yan ng BIR Road at Agham Road. Ngayon, dito naman sa left side, yung gumagalaw na traffic ngayon, yan yung papuntang West Avenue, papuntang Espanya, papuntang Quiapo. So mabilis pa naman ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yung service road na nakita nyo hindi gumagalaw sa left side, yan yung pakaliwa ng EDSA kung kayo ay manggagaling dyan sa may Quezon Memorial Circle. At puntahan naman natin ang live feed mula sa Vatican City, dyan po sa Roma, kung saan patuloy pa rin ang pagsubaybay po natin sa kalusugan ng Santo Papa. Sa ngayon, nasa 10:30 ng umaga, dyan po sa Vatican. At nakikita po natin may mga tao na nandyan ngayon, pero hindi puno. So may konting tao lang dyan. Anong estimate mo dyan? Anong crowd estimate mo dyan, partner Jack? Mahirap kasi may parts tayong hindi nakikita. Yeah. Pero yun nga, although lagi naman may ano dyan, pero yun nga, of course, ngayon kasi talaga nakatutok dyan sa area na yan para malaman nga kung kamusta na nga ba yung sitwasyon ng ating Santo Papa, yung sa kanyang kalusugan. Kung umaga pa, usually sa gabi yung prayer vigil. Yeah. At sabi nga, si Cardinal Tagle ang nag-lead ng rosary, no? Diyan sa Vatican ng Tuesday ng gabi dyan. Pero dito po sa atin sa Pilipinas ay umaga po yan ng February 26, Wednesday ng umaga. Yes, alas 4 yata ng madaling araw sa oras sa Pilipinas. So patuloy po nating ipagdasal ang Santo Papa. Yes. Miyerkules, February 26, 2025. Kapit na Pilipinas, panibagong araw ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Tutok lang dahil walang palalampasin, walang iiwanan. Maririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM at Regional FM Station sa buong bansa. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Persons of interest sa karumal-dumal na pagpatay sa isang service crew, magkakaanak. Aspin, sugatan matapos panain sa leeg. Netizens nagpupuyos ang galit sa pinaghahanap pang salarin. Dalawang Chinese at kasabwat na 3 Pinoy, huling ng ESPIA umano sa paligid ng Malacanang. Larong Mobile Legends, medal event na sa 2026 Asian Games. At Queen of All Media, Chris Aquino, nag-surprise appearance para sa kaibigang si Michael Leyva. Patuloy ang paghahanap ng Caloocan City Police sa 2 hanggang 3 persons of interest na posibleng responsable sa brutal na pagpatay sa isang 37 anyos na miyembro ng LGBTQIA+ community. Ayon kay Police Captain Nelson Dizon, magkakamag-anak ang mga persons of interest. Kabilang ang tattoo artist na may-ari ng bahay kung saan natagpuan ang biktima. Matatanda ang February 21 nang matagpuan ang bangkay ng biktima na putol ang ilang bahagi ng katawan at halos naagnas na. Sa kabila ng patuloy na investigasyon, marami pa rin ang tanong tungkol sa Chop Chop Slay case na yumanig sa Caloocan. Ano nga ba ang pinakahuling balita sa kaso? May nadagdag ba sa mga leads o persons of interest? Para bigyang linaw ang usapin, makakasama natin ngayon live via phone patch si Police Captain Nelson Dizon, Assistant Chief ng Investigation and Detective Management Section. Magandang hapon po, Captain. Yes, sir. Magandang hapon po. Yes, Captain Dizon, ano ho yung pinakahuling development dito sa investigation po na ito? Dito po sa kaso na ito, napag-file na po tayo ng formal complaint sa prosecutor's office kahapon po ng hapon. So identified na po natin dito yung suspect. Opo, kasi partner ninyo pumutok ang storya na to is nung weekend. Tama po ba, Captain, no? Captain Dizon? Tama, una, dineclare muna na nawawala. Kasi parang may Facebook post na sinasabing nawala itong biktima natin. Ano ho ba yung ano? Can you take us through dun sa lumabas sa investigation po? Paano ho nangyari po ito?
Opo, bago po mangyari insidente, may ka-meet up po ito si Michael noong February 18 po, noong madaling araw. Ayun po pala, nakipag-inuman ito sa dalawang lalaki. At yun nga po, noong February 21, doon lang siya natagpo ang patay. Pero noong February 19, sinimulan na siyang hanapin ng kanyang mga kamag-anak po, mga kapatid niya po. So, Captain, dalawa po ang suspect natin, no, dito po sa pagpaslang. Opo. Okay, at sino po itong mga to? Kakilala po ba niya? Kaibigan ba niya? Pagkakaalam ko po, ito ay ka-meet up lang po niya. So hindi pa natin ma-establish kung ito ay kakilala niyang personal o ka-meet up lang niya. Captain, may nakita ba tayong possible na motibo? Kasi medyo ibang klase yung pagpatay Parang may halong... Hate, may kumbaga hate Kasi ba't kinailangan mag-resort po sa ganun? Captain, meron ba tayong posibleng, motive na tinitingnan po? So tingin ko po ang personal motive po ito, no, yung pagpaslang kay Michael, no. At dito po sa witness natin na ilathala niya lahat yung pangyayari base sa kanyang statement po. That's why po nagkaroon tayo ng magandang development at na-identify natin yung suspect po talaga dito. Umamin ba itong mga suspect? Kinuwento nila kung ano nangyari at kung paano ito nauwi sa pag-chop-chop dun po sa biktima? Actually po, yung isa sa person of interest natin, pwede po kasi siya maging suspect or witness. So isa sa person of interest po natin, naging witness po siya at nailathala niya po lahat ng pangyayari. So, Doon po sa insidente. So ano yung nangyari, Captain? Ano raw yung rason? Na pwede nyo pong i-share po sa atin po sa mga oras na ito. So meet up po talaga siya. Siguro, marahil po kasi naikwento sa atin ng witness, pagkatapos ng pagpaslang, umalis sila doon sa bahay na iyon. Then, kinagabihan, bumalik po sila ulit. Okay. Siguro po yun na yung pagpaplano na para, ano bang term doon, itapon or i-dispose o tanggalin si Michael doon sa bahay na iyon. Okay. No? Tapos naikwento po sa atin ng witness natin na dahil sa hindi niya kaya, umalis siya. So hindi na niya alam kung ano nangyari. Pero yung sa pagpatay na yun, hindi po naman agad tinanggalan ng paa si victim. Opo. So siguro po may plano sanang tuluyan chop-chopin, kaya lang siguro hindi tawag dito para maitapon unti-unti, kaya lang hindi naging successful yung ginawa ng suspect para tuluyan nilang maitago sana yung krimen. No, possible chop-chopin sana nila siguro yung buong katawan nito. Pero dahil siguro sa kakulangan nila ng gamit, hindi nila nagawa yung mga bagay na iyon. Captain, itong lugar kung saan nakita yung katawan nitong biktima, liblib ba siya? Kumbaga, kasi para gumawa kang ganun, hindi ba maririnig na mga kapitbahay po yan? Can you take us through, ano yung itsura ng lugar po na pinagkakitahan po sa? Liblib po ba yan o hindi po? Actually po, hindi siya liblib na lugar eh. Actually, magkakadikit na bahay nga lang. Kaya lang nga po, meron lang po isa nag-statement sa kapitbahay na medyo may narinig silang ingay. Okay. Pero not really na humantong sa matitinding sigawan, hiyawan. Meron narinig na ingay. Wow. Yun lang po ang banggit sa amin ng kapitbahay. So, Captain, ano raw po ang cause of death nitong biktima? Meron po siyang incised wound sa leeg, ginilitan lang sa leeg, at may stab wound po sa likod. Okay. So, yun po ang posibleng ikinamatay nito ng biktima. Captain, huling talong sa part ko po, no? Lilinawin ko lang po, yung persons of interest natin, hawak po ba natin o at large pa? At yung nga, sabi po kanina ni partner niya, posible ka kayang madagdagan pa ang mga ito? At ba't ka pala nasabing magkakaanak po? Actually po kasi yung isa sa suspect at yung naging witness natin ay magtsuhin po. Okay. Opo. Pero yung isa po na sinasabi ko kung suspect pa, yun po ay hindi nila kamag-anak. At itong mga suspect na to ay nandyan lang po, ano? Hindi naman sila missing or tumakas.
nagtatago po yung main suspect po, yung principal po Tama. dito sa pagpatay. Opo, tas Opo. yung tama pagkakaintindi ko, no, yung isang person of interest ay naging witness. Tama po. Opo. At yung That's mismong... why po nagkaroon tayo ng malinaw na statement or malinaw na statement para po maisampa natin yung complaint na murder po sa prosecutor's office. So ano na po ang next step ninyo? Hinahanap niyo po ba itong suspect at saan kaya, syempre hindi natin pwedeng sabihin kung saan, pero alam niyo na ba kung nasan siya ngayon? So since na naipile na to directly sa prosecutor's office, hintayin na lang po natin ang paggulong nito sa korte until such time na magkaroon po ng warrant of arrest itong suspect natin po. Okay, maraming salamat po at mag-asahan nyo po, natututukan namin ang kasong ito. Salamat po, Police Captain Nelson Dizon ng Caloocan Police. Salamat din po, magandang hapon. Sa iba pang balita, bistado ang isang plantasyon ng marijuana sa isang bakanting lote sa Sulu. Narito ang warangkadang balita ni FMR News Sulu correspondent Jam Nueva. Hindi gulay, kundi sandamakmak na marijuana ang itinanim sa bakanting loteng ito sa Kalwang, Sulu. Natuntun ito ng mga otoridad matapos makatanggap ng tip tungkol sa nasabing plantasyon. Tinatayang halos 12,000 fully grown na tanim na marijuana ang binunot sa nasabing lote. Sa taya ng Pidea Barm, aabot sa mahigit 10 milyong piso ang halaga ng mga ito. Sinira at sinunog naman ang mga sinirang marijuana. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga counterparts sa tulong nila sa pag-discover and pag-eradicate nitong marijuana plantation dahil po ito ay talagang ini-ensure natin na matigil o masugpo itong illegal na gawain at masalba natin yung kinabukasan ng ating especially ng ating mamamayan. Ito ang itinuturing na pinakamalaki at pinakaunang plantasyon ng marijuana na natagpuan sa Sulu ngayong taon. Pinaghahanap pa ang sospek na si alias Madi na sinasabing nagtanim daw ng mga marijuana. Jam Nueva o maarangkada sa pagbabalita. Viral sa social media ang kalunos-lunos na kalagayan ng aso na kinilalang si TikTok sa Murcia, Negros Occidental noong Lunes. 5 Indian na pana ang nakabaon sa leeg, binti at katawan ni TikTok. Agad ni-rescue ng grupong Bacolod Animal Chance and Hope si TikTok at dinala sa veterinary clinic. Inoperahan si TikTok at inalis ang mga pana at kasalukuyang nagpapagaling. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang insidente, nagpapakita ng galit sa salarin. Naglabas na rin ng pabuya para sa sinumang makakapagturo sa mga taong nanakit kay TikTok. Sa ngayon, umabot na sa 65,000 pesos ang pabuya. Ay, partner Jeff. Yes, medyo Kalunos-lunos lalo na kung dog owner kayo. Talaga nakakapanlambot. Kahit na hindi ka dog owner, I mean, whatever yung ginawa nilang gano'n na parang hindi tao, walang humanity yung gumawa. Nung ginawa siyang dartboard Oo, talagang nakabaon eh. Ang dami pa. Oo. Ilan yun? More than 5. 5. 5 ang nakaano dyan. Nako. Tapos yun nga, mamaya, alam mo yung sa pabuya, alam ko may isang senator pa nga nag-pledge doon, kaya umabot ng 65,000. Mabuti Yung naman, sana malaman natin kung sino Oo. yan. Kasi baka ulitin niya yan. Pero ito, makakausap natin niya, magandang makamusta natin kung yung kalagayan ni TikTok. Makakasama natin via Zoom si Dr. Aaron Pabalan Jr. ng One Veterinarian Animal Clinic. Ang mismong clinic na tumulong at nagbigay lunas sa aspin na si TikTok. Magandang gabi po, magandang hapon. Dr. Pabalan, welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nino Corpus. Yes, good evening po. Yes, Doc, una, syempre, kakamustahin ho namin si TikTok. So far, okay naman yung retrieval natin ng mga pana na tumama sa katawan ni TikTok. And under rehabilitation po ngayon si TikTok. And in-ensure natin na in the soonest time, may balik natin yung normal na function ng kanyang kamay po.
So, balita nga po namin 5 pana po ang tumama sa kanya. Pero parang himala po na siya ay nakaligtas at walang kumbaga major na naging Fatal effect. injury. Yeah. Opo, ito walang major organ na natamaan na Doc Aaron. Yes, fortunate si TikTok kasi isa lang yung talagang malalim na tama sa kanya, no? And yung 4 naman talagang superficial lang naman yung na-sustain niya. And thankfully, wala namang mga major na organs na natamaan yung mga pana na ginamit dun sa kay TikTok po. Opo, and Doc, thank you po at maagap kayong nakasagip, no, at naisalba itong si TikTok. Pero can you give us kumbaga description, ano po yung kalagayan ni TikTok nung dinala po sa inyo? Kasi doon sa photos talagang medyo nakalaylay yung pana. Can you walk us through that po? Yes, talagang kung makikita mo kung ikaw yung unang vet na talagang maka-attend doon sa kanya, talagang magagalit ka and somehow yung dismay sa part mo kapag ikaw yung nag-attend doon sa case ni TikTok kasi makikita mo ang lungkot ng facial expression ni TikTok and then in pain talaga siya kasi judging doon sa injury and sa nangyayari doon sa tissue ni TikTok, we're guessing na nasa 2 to 3 days na nakaatas sa kanya yung mga pana na yon. So talagang hindi maganda yung lagay niya nung dumating siya sa clinic. And this oras na din ng gabi yun nung dinala siya ng back project. Opo. So, nakita po siya saan? Saan po yung kanyang owner? Or isa po itong sabi niyo nga parang pagala-gala. Pero may Stray dog. pangalan. Yeah. Oo Yung nga TikTok ko ba, kayo nagbigay or yung nag-rescue po? I think may owner si TikTok, no? So yung back project ata yung nakikipag-coordinate doon sa owner talaga ni TikTok. Baka lumapit lang sila para manghingi ng tulong din. Oo. Nakakagulat po yung sinabi niyo, mga 3 days minimum na nandun lang yung pana sa katawan po niya. Papaano ba yan? Napakasakit po na. Kumbaga, meron kang open, meron kang wound. Partner, makakasama ba yun, Doc, kung hinugot yun? Kunyari, Yes. nakita. Yes, pag may nakita po ng ganyan po. Yes, syempre, the more kasi na nag-stay yun sa katawan niya, mas may tendency na lumala yung kanyang condition. And then yun nga kasi prone siya sa tetanus and then nabupulok na nga actually yung ibang part ng mga muscles niya dahil dun sa nasustain niya na injury. Okay. Doc, last na tanong na lang po, no? Can we say na safe na po ba si TikTok? I mean, ligtas na po ba siya? Or ano pa po ba yung kailangan niyang kumbaga care sa mga oras na ito? Well, in terms kung stable na siya based sa mga naging progress niya and sa presentation niya ngayon, I think it's safe to say na okay na siya. So, ino-close monitoring na lang natin and hopefully talagang yung goal natin ngayon, may balik natin sa normal na function yung kanyang kamay, yung injured niya na kamay. Okay, naku, maraming salamat po. Again, maraming salamat po sa pag-alaga niyo po at pag-rescue nga kay TikTok. Dr. Aaron Pabalan ng One Veterinarian Animal Clinic. Thank you po. Opo. Samantala, bumuuna ng tracker team ang PNP Criminal Investigation and Detection Group para hanapin ang mga patagong operasyon ng POGO. Ayon kay PNP, CIDG National Capital Region Chief Police Colonel Marlon Kimno, mayroon pa ring maliliit na guerrilla operations ang POGO sa bansa. Katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nakatuon ang PNP-CIDG sa pagmanman, pag-iimbestiga at pag-aresto sa sinumang may kinalaman sa iligal na operasyon ng POGO, lalo na sa Metro Manila. Kamakailan lamang ay may 400 empleyado ng POGO na pinatatakbo ng isang Chinese ang naaktuhan ng mga otoridad dyan nga sa Parañaque City. 18 Chinese at 2 Pilipino ang kinasuhan kaugnay ng human trafficking. Sa iba pang balita, posibleng suspindihin ng Department of Transportation
ang Public Transport Modernization Program habang isinasailalim ito sa masusing review. Ayon kay Senate President Chis Escudero, mismong si Transportation Secretary Vince Dizon ang nagsabi na rerepasuhin muna ang programa bago ito ipagpatuloy. Matatandaang malakas ang pagtutol ng maraming transport group na umabot pa sa Korte Suprema ang reklamo. Sa ngayon, umaasa ang Senado na papanigan ni Secretary Dizon ang panawagang ipagpaliban ang programa hanggat wala pang sapat na suporta mula sa gobyerno, lalo na sa financing para sa mga apektadong jeepney drivers at operators. Pag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawig sa operating hours ng MRT3 at LRT. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, makikipagpulong siya sa mga train management and maintenance team para sa 2 oras na extension ng biyahe. Kailangan din kasing ikonsidera ang maintenance ng rail systems para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero nito. Sa ngayon, hanggang alas 10 lang ng gabi ang biyahe ng MRT at LRT at hanggang alas 9:30 naman ang LRT2. Plano rin ng DOTR na maglagay ng dedicated walkway para sa mga pasahero ng MRT3 at EDSA bus carousel para maiwasang magsabay-sabay at magsiksikan ang mga pasaherong dumadaan sa MRT3 at EDSA bus carousel. Mas mahaba ang operasyon ng biyahe, mas maagang uuwi, mas mura ang pamasahe. Approve ba kayo sa extended hours ng MRT at LRT? Pakinggan natin ang sentimiento ng ating mga kababayan sa Masa Sabi. Safe and mabilis din po makakauwi sa mga tirahan. Kasi gabi na rin po eh. Kaya mas okay kung mag-extend pa po sila. Oo, kasi marami namang sumasakay ng late at saka kung minsan mas maaga. Yes po, para po hindi na po mahirapan umuwi yung mga, lalo na pag closing shift po. Kasi minsan mahirap na po sumakay kasi pag gabi po wala na pong masyadong jeep, tapos delikado pa ngayon sa mga jeep. Yes, kasi minsan may mga rotational shift, so like me, minsan pang gabi ako, so minsan wala nang masakyan. So pabor for me para mas convenient sa mga commuters. Yes sir, para sa mga pumapasok na panggabi. Pabor po. Kasi po para mas convenient po para sa mga pasahero po. Ay, syempre naman po kasi as a student po, mga gabi kasi, mga 9 yung uwian ko, parang dapat baging 24 hours siya kasi sa convenience siya sa estudyante at sa din, sa nagtatrabaho ng gabi po para makauwi po. Partner niya, sayang walang DOTR, no? Oo Secretary Vince, baka pwede naman mabigyan nyo kami ng oras. Kasi ang daming tanong talaga. Hindi lang tungkol dito sa MRT, LRT, yung pagpapalawig. Of course, yung jeepney modernization, di ba? Diniscuss kanina yan eh. Oo, sabi. Na pwedeng baka hindi pag-aaralan matuloy. muna. Yes, oo. Oo. Saka yung mga projects na sinasabing hindi mo na, may problema yata sa right of way, which is yung subway. So marami talaga, sana mapagbigyan tayo ng panahon at dito sa Arangkada Balita. Pero yung mabalik tayo tungkol doon sa LRT, anong tingin mo dyan? Maganda siguro, no? Of course, oo. Sino ba naman ang hindi papayag dyan? Dahil ang aga pala magsara, hanggang 10 lang. Yeah, hanggang 10 lang. Traffic pa, papunta ka pa dun. Actually, yan, ine-extend lang nila partner. Pag, kunyari, Christmas season naglalagay sila, ine-extend nila yan. Pero after nun, hindi na. Hindi na, depende. Oo. Kaya nga matagal na yung clamor na yan, partner, dahil sa mga yung mga nagtatrabaho sa call center. Oo, yeah. Oo. Eh di dapat 24 hours yan, Yes, or sobrang late or sobrang yeah. aga. Ano ba ngayon, partner? Hanggang 10 lang. Hanggang 10. And then, ang MRT2 is hanggang 10:30. So, syempre, tinitingnan Hindi nila man lang sana hanggang 12, no? Oo. Parang alam mo, maraming benefits yan. Security, dahil Yes. syempre, hindi na magmomotor, which is pag nagmomotor yung mga sa call center na accident. Diba? Marami aksidente sa Na-aksidente sila. motorsiklo. Kung magiging available yung tren, mas may option Sa sila. ibang bansa di ba? Late yan nagsasara at maagang-maaga nag-uumpisa at yung iba nga talagang 24 hours nga ata. Yes, oo. So, sana naman habaan nila. Ang inaano kasi nila dyan is yung of course kung kikita ba sila yun sa Baka naman 5 lang extension. yung sumakay. Yes, oo, baka konti lang. And of course, yung maintenance na rin ng mga tren. Yes. So, Kaya yun. Well, again,
panawagan sa sa Yeah, alamin natin pag DOTR. nakausap Sana na mapagbigyan natin. tayo ng dito sa Arangkada Balita. Okay, sa ibang balita, mahigpit na binabantayan ng Department of Health sa Eastern Visayas ang posibleng pagsipa ng mga kaso ng dengue doon. Ito ay sa harap na rin ng mga nararanasang pag-ulan sa rehiyon. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Hansel Cuevas. Sa bayang nakiisa ang iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa kauna-unahang nationwide search and destroy kontra dengue campaign. Layo nito na mapigilan ang pagdami ng mga tinatamaan ng dengue sa rehiyon sa pamamagitan ng 4 o'clock habit o paglilinis sa mga posibleng pamahayan ng lamok sa mga komunidad. So actually, diri tema ko rin, pero it's really a big challenge for us even in the community nga damo itong diri nagpa-participate ini despite mga aggressive advocacy campaign. Kailangan kasi may the simultaneous to raise the level of awareness of the community and to encourage them to participate in search and destroy activity. Kay amo talaga itong pinaka-ultimate goal dengue is to reduce the mosquito population which will result in decreased number of cases. Sa tala ng DOH-8 mula January 1 hanggang February 15, bumaba sa 812 ang bilang ng dengue cases, mas mababa sa 1,141 cases sa kaparehong panahon noong 2024. Pero mataas pa rin ang posibilidad na madagdagan ito. Dumami kasi ang mga posibleng pamugaran ng lamok dahil sa walang tigil na mga pag-ulan. So ini aton count, it's 29% lower compared to last year. So mao pa ini nga figure kay diri taas, pero siyempre na-approach na magud kita iton in nga rainy season baga nakikita naton nga tuod nga may damagod ni La Nina yan nga gin-announce. So itong risk good talaga nga buwan posible gud ini mag-shoot up. So diri gud pwede nga magkampante. Sa loob ng halos 2 buwan, 2 ang naitalang namatay dahil sa dengue sa rehiyon. Nananatili naman ang kahandaan sa lahat ng ospital sa rehiyon matapos iutos ng DOH ang pagtatalaga ng dengue fast lanes. Paalala rin ng DOH, huwag baliwalain ang lagnat lalo na kung ito'y pabalik-balik. Hansel Cuevas, umarangkada sa pagbabalita. Patuloy yung pagtaas ng kaso ng dengue sa Quezon City. Umabot na sa 2,555 ang kabuuang bilang ng kaso sa lungsod. As of February 24, 2025, 261% na ang itinaas ng dengue cases, mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Pinakaapektado ng sakit ang mga batang edad 10 pababa. Kaya naman patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan na magpakonsulta agad sa health center o ospital kapag nilagnat. Hinihikayat din na ang lahat na ituloy ang search and destroy at cleanup drive para masugpo ang mga lamok na may dalang dengue. 2 bangka ang tumaob sa magkahiwalay na insidente sa Cebu at Bohol dahil sa malalakas na alon. Pero tinitingnan din ang posibilidad na overloaded ang isa sa mga bangka. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Paswit. Tumaob ang isang motor bangka sa Olango Island sa Cebu kahapon ng umaga. 51 pasahero ang sakay nito kahit 20 katao lang ang kapasidad ng bangka. Sa lakas ng hampas ng alon, nabutas ito at pinasok ng tubig hanggang tuluyang tumaob at lumubog. Nakaligtas naman ang lahat ng sakay kabilang ang 5 bata at isang senior citizen. Samantala, sa Balikasag Island, Bohol, isa pang tourist bangka ang lumubog kahapon ng hapon. Ayon sa ulat, nagmalfunction ang makina ng bangka habang sinasalubong ang malalakas na alon. Karamihan sa mga sakay ay mga turista na papunta sana sa isla. Iniimbestigahan na ng Coast Guard Central Visayas ang 2 insidente habang nagpaalala naman ang Pag-asa Mactan sa mga maliliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa laot dahil sa masamang panahon. Para karon din sa Sugbo, amo gyapon gyabisuhan katong mga
atong makaigsulang ngay nga ang isda nga nay mga gagmay sakyanan pandagat na di usab mulawig karong mga panahon na. FMR News Cebu, Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa Surigao del Norte, rumagasa ang lupa at putik mula sa bundok sa Barangay Oslao sa bayan ng San Francisco dahil sa matinding pag-ulan. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Landslide sa Barangay Oslao, San Francisco, Surigao del Norte. Ikinabahala ng mga residente. Ilang bahay napinsala matapos rumagasa ang putik at lupa mula sa bundok. Nabulabog ang mga residente nang bumigay ang lupa sa itaas ng bundok sa Barangay Oslao, San Francisco, Surigao del Norte. Ayon kay Losea Rugay, wasak ang kanyang pader at halos pasukin na ng putik ang kanyang bahay. Sis Ginoo ko, grabe. Sa una December, misuyod ang putik sa ang mga lapo. Dili pa grabe ngakman gadyo grabe gadyo ko makay naguba na ako pader sir. Grabe na tanan din mga kuan putik na buong bahay. Ayon kay Rugay, hindi ito nangyari noon. Pero ngayon, tila may kaugnayan ang pagbagsak ng lupa sa isang proyekto sa bundok. Kung malita mo na inalagubigan lagi ang pagbuldos sa bukid. Makita man mo, jaon ako sa kalsada, makita ni mo ang bukid, nagibuldos ka. Jaon na siya sa babaw, jaon na sa babaw. Samantala, dahil walang tigil na ulan, nagmistulang ilog na rin ang ibang bahagi ng Surigao. Sa ilang lugar, gaya ng Barangay Mati, Barangay Mabini, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad o pag-ilikas sa mga residente kung kinakailangan. Sa ngayon, inaasahang magpapadala ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga nasalanta ng baha at napiktuhan ng landslide. FMR News Surigao, Reynaldo Bernades, umarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, Queen of All Media na si Chris Aquino, nag-surprise public appearance. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay mga karangkada, muli nating balikan ang traffic situation dyan sa may EDS corner Quezon Avenue. Ayan, sa right side ng iyong screen, parehas nang hindi gumagalaw dun sa Service Road, pati yung underpass. Ito yung papuntang Quezon Memorial Circle, Commonwealth, Philcoa area, pati na rin Fairview. Ngayon, yung Service Road na sana ay papunta ng BIR Road at Agham Road ay hindi na rin kumikilos sa mga oras na ito. Ngayon, sa left side ng inyong mga screen, yan, yung mga papunta ng Espanya, doon sa underpass, walang maging problema. Ang mga sakyan, mabilis pa naman ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ngayon, doon sa Service Road, yan, hindi rin gumagalaw. Kasi actually, may stoplight dyan. So kung kayo ay manggagaling ng Quezon Avenue at kakaliwa kayo ng EDSA, yan, hindi gumagalaw din ang traffic dyan sa mga oras na ito. Hamon sa mga senador, natatayong hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maging patas sa paghatol. Yan ang binitiwang salita ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative J. Kong Hoon. Kung isang school principal aniya ay nakulong ng 11 taon dahil sa 5,000 pesos, hindi malayong mapanagot din ang 612.5 million pesos confidential fund na ginamit ng OVP at DepEd noong 2022. Dagdag pa niya, nakasalalay sa impeachment trial na ito ang kredibilidad ng ating justice at accountability system. Lalo pang pinagdududahan ang pondong ito matapos lumabas sa audit records ang pangalang Mary Grace Piatos, isang beneficiary ng confidential fund. Pero wala namang record sa Philippine Statistics Authority. Inihayag ng House Prosecution Panel na wala ng hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, malinaw sa konstitusyon na ang Senado na ang may responsibilidad bilang impeachment court. Dagdag ni Gutierrez, naghihintay na lang sila sa magiging aksyon ng Senado at kumpiyansa silang uusad ang kaso batay sa ebidensyang hawak nila. Sa ngayon, tiniyak naman ng House Prosecution Panel na handa silang ilatag ang kanilang kaso laban kay VP Duterte oras na formal nang buksan ang impeachment trial.
Isinusulong ngayon ng ilang mambabatas ang pagpapalawak ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Matapos lumabas sa isang Okta Research Survey na 69% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa programa. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, patunay ito na direktang natatanggap ng mga tao ang ayuda, kaya't nais nilang palakasin pa ito. Panukala ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., kailangan gawing mas mabilis at efficient ang pamamahagi para matiyak na walang maiiwan. Giit ni Deputy Speaker David Suarez, imbis na puro politika, dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti sa programa para sa mga nangangailangan. Samantala, sinabi ni House Majority Leader Manix Dalipe na dapat magtulungan ang gobyerno para matiyak na ang bawat Pilipino ay nakakatanggap ng sapat na suporta. Hindi raw ito biro at lalong hindi para sa clout. Yan ang paglilinaw ng content creator na si Geraldine Blackman ng mga nagsasabing prank lang ang paghihiwalay nila ng kanyang Australian husband na si Josh. Sa kanyang Facebook post, diretsahan niyang sinagot ang ilang netizens at sinabing, "We would never be so disrespectful to joke about this." Aminado siyang patuloy pa rin silang gagawa ng content bilang The Blackman Family, pero iba na raw ang magiging format nito. Sa kabila ng hiwalayan, nananatili raw silang magkaibigan at may maayos na co-parenting setup para sa kanilang mga anak. Sa aming pagbabalik, lalaking nahulihan ng cocaine sa airport, ang droga itinago sa peluka. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Babalik po namin ang live footage mula po dyan sa Vatican sa Roma, kung saan patuloy pa rin ang pagsubaybay ng buong mundo sa kalagayan ng ating Santo Papa. At syempre, patuloy pa rin po ang pagbuhos ng mga dasal para po sa Kanya. So ngayon, nasa mga 11 o'clock na po ng umaga, dyan po sa Vatican. And hopefully mamaya may makausap tayo na magbibigay talaga sa atin ng latest update sa kalagayan po ng ating Santo Papa. Samantala, para sa update sa lagay ng panahon, makakausap po natin sa linya ng telepono si Channel Dominguez ng Pag-asa. Channel, ano ba ang weather outlook natin para sa buong linggong ito dahil ramdam namin yung malamig na simoy ng hangin dito sa Metro Manila? Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa mga tagapakinig po natin. So, sa ating weather update, sa ngayon wala naman tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan po natin yung shear line, makaka-apekto po ito sa eastern section ng Visayas. Dahil po dito, inaasahan natin makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Samantala, yung northeast monsoon natin ay patuloy naman na umiiral dito sa Luzon. Inaasahan po natin magdadala po ito ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman po natin magiging maaliwalas ang ating panahon, pero asahan din po natin yung mga isolated light rains, isolated rain showers, or yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman po sa magiging panahon natin sa mga susunod na araw, asahan naman po natin ang bugso pa rin po na itong northeast monsoon, kaya naasahan pa rin po natin medyo mababa rin po yung ating temperatura at meron pa rin po tayong shear line na nakaka-apekto lalo na po sa eastern section ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Yes, Ma'am Chanel, tanong ko lang po kagabi, medyo kakaiba yung lamig dito sa Metro Manila. Hanggang kailan natin maranasan itong yung sa pagbugso ng amihan? Kumbaga, ito na ba yung huli na bugso niya na malamig, then eventually mawawala na po, magta-transition na tayo sa tag-init? Ayun po, sa nakikita po natin, possible po pa-transition, malapit na rin naman po yung transition po natin. Pero inaasahan po natin hanggang March po na first week, second week, medyo malamig-lamig pa naman po din yung ating panahon. Pero hanggat wala po tayong easterlies, yung umiiral po sa ating bansa po. Okay, maraming salamat, Chanel Dominguez ng Pag-asa.
78 Chinese ang ipinadeport ng Bureau of Immigration kagabi. Ang mga dayuhan ay nahuli sa sunod-sunod na operasyon laban sa mga illegal na pogo. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang Chinese Embassy ang nag-ayos ng chartered flight para sa mga deportees. 71 sa mga Chinese ay kasama sa 450 na naaresto noong Enero 8 sa Parañaque. Ang nalalabing 7 ay mula sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Taguig. Sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Sa Colombia, bistado sa airport ang sikretong nakatago sa wig ng isang lalaki. May worldwide watch update si FM Radio Manila DJ Cherubim Ganaden. Ginupitan ng tauhan ng immigration ang lalaking yan sa airport sa Colombia. May kahina-hinala kasing bagay sa kanyang buhok nang sumalang siya sa scanner. Nabistong may nakasiksik pala sa kanyang peluka. Nang matungkap ang wig, ito ang tumambad, pake-paketeng cocaine capsules. Hindi naman panot ang lalaki. Halatang sinadya niyang kalbuhin ang sarili para maipatong ang wig at makapagpuslit ng droga. Agad siyang inaresto. Ayon sa mga otoridad, 19 na cocaine capsules ang na-recover. Nagkakahalaga ito ng 10,000 euros o mahigit kalahating milyong piso. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Parang afro yun sa kapal. Oo nga 19 capsules. Ano akala niya, makakalusot siya doon? Kaya nga. Anyway, ito. Mayroon tayong latest mula sa NBI partner. Yes. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang 2 Chinese at 3 Pinoy dahil sa umano'y pang-ESPya. Pinaniniwala ang nag-iikot ang mga ito sa Metro Manila at Malacanang para umano magmanman. Ayon sa NBI, kasama sa mga inikutan ng mga suspect ang Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Camp Crame at US Embassy. Isinuko sa NBI ang asawa ng isa sa mga suspect ang mga aparatong ginagamit ng grupo sa pag-eespiya. Mahigit 11.68 million pesos na halaga ng makinaryang pangsaka ang ipinamahagi ng Department of Agriculture Davao Region sa mga kooperatiba ng magsasaka at lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang 4-wheel tractors na may rotavators mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Target ng programa ang mas mataas na mechanization sa Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial distribution ng cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng nasabing batas, makakatanggap ng 100,000 pesos ang mga lolo't lola na aabot sa 100 taong gulang. Habang makakatanggap naman ng 10,000 pesos ang mga senior citizen na magdiriwang ng kanyang ika-80, 85, 70 at 75 kaarawan. Ayon sa Presidential Communications Office, mahigit 2.9 billion pesos ang ipapamahagi ngayong taon sa higit 275,000 senior citizens sa bansa. Ito'y bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng ating mga lolo't lola sa lipunan. Nanguna si Cardinal Luis Antonio Tagle sa isang rosary prayer sa St. Peter's Square sa Vatican. Daan-daang mananampalataya ang dumalo at nakiisa sa panalangin para sa kalusugan ng Santo Papa. Ang nightly rosary prayer na ito ay sinimulan noong Lunes sa pangunguna ni Cardinal Pietro Parolin, ang Vatican Secretary of State. Ayon sa Vatican, critical pero stable ang kondisyon ni Pope Francis at patuloy siyang nagtatrabaho mula sa kanyang sickbed. Isang makasaysayang sandali para sa Venezuela. Malapit nang maging opisyal na santo si Dr. Jose Gregorio Hernandez, kilala bilang Doctor of the Poor. Si Pope Francis, kahit nasa ospital, ang mismong lumagda ng decree para sa kanyang canonization. Matagal nang hinihiling ng mga taga-Venezuela ang pagiging santo ni Hernandez na ang alay ng kanyang buhay sa paggamot, lalo na
sa mga mahihirap noong panahon ng Spanish flu pandemic. Namatay si Hernandez noong 1919 matapos masaggasaan habang kumukuha ng gamot para sa isang pasyenteng kapuspalad. Na-beatify siya noong 2021 matapos ang isang himala kung saan isang batang babaeng binaril sa ulo ang biglang gumaling matapos ipanangalangin kay Hernandez. Aabangan na lang ngayon kung kailan opisyal na itatakda ng Vatican ang kanyang canonization bilang unang santo ng Venezuela. Kumustahin naman natin ngayon ang kalagayan ng Santo Papa at kung ano ang inaasahang susunod na mangyayari sa Vatican. Makakasama natin live via Zoom si Father Greg Gaston. Siya po ang rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma. Father Greg, kumusta na po si Pope Francis sa ngayon? Ayan, magandang hapon po, Ania Jack at ating mga tagapakinig. Si Pope Francis may ang latest 3 hours ago na bulletin ng Vatican Press Office at sinasabi ay nakatulog, mahimbing ang tulog ng ating Santo Papa kagabi. Okay, so parang narinig ko, nakakain na ho ba siya ng tama na rin po ba? Normal po? Kamusta po yung sa side po na yan? Yung pagkain walang nakalagay. So far nakalagay na wala namang acute or crisis na sa kanyang lungs, no, sa kanyang pag-respiration, wala naman. And then yung sa kidney naman na nagsimula a few days ago, yung light na renal insufficiency, medyo nahihirapan yung kidney, hindi naman daw cause for concern, so medyo naman, no, under control. At yung isang araw nga nakapag-blood transfusion at na-lower na rin yung oxygen rate na binibigay sa kanya. At kahapon sa nakapagtrabaho ng konti, hindi natin alam kung ano exactly, although good sign na rin. Yun na nga the fact na nakapagtrabaho po siya ng kaunti mula po sa kanyang, sabi nga kanina, dun sa kanyang kwarto, no? Siguro kung saan siya nandoon, di ba? All this time. Magandang senyales po, no? Father Greg. Yes po, Ninya, kasi nga, of course, trabaho ng Pope, hindi naman yung magbubuhat siya o di kaya magdadrive na. At least konting paperwork na naisalang na yan sa napakaraming levels mula sa mga simbahan, sa local, sa iba't ibang bansa, hanggang dyan sa Secretary of State. No? Maraming nakasalang na pag-aralan na. Although of course, siya pa rin yung final decision, kaya pag-aaralan niya pa rin. So the fact na malaking bagay na yung nakabalik din siya sa trabaho. Father Greg, sorry, yung tungkol na naman sa senaryo, maganda na, gumagaling na at nag-i-improve yung health po ni Pope Francis. Pero nandun din ho ba yung, kumbaga, yung possibility na katulad ni Pope Benedict na nag-resign siya due to health reasons, nandyan ho ba yung possibility at naghahanda rin ho ba tayo sa ganong klaseng senaryo po? Okay. Sa ngayon, of course, yung sa batas ng simbahan, no, yung tinatawag na Code of Canon Law, nakalagay naman doon na the Pope may resign at yung kondisyon, napakasimple, no? Basta yung resignation ay nanggagaling sa Pope at hindi siya pinilit. So sabihin niya lang na, okay, resign na ako. So possible din yan, no? Although as of now, wala tayong kabali-balita, no? Wala tayong knowledge kung anong magiging desisyon ng ating Santo Papa. Maybe also because hindi pa rin natin alam yung kanyang health situation, no? Baka biglang gumaling ulit and back to balik na naman. So sa back to normal, mission as usual, tingnan natin. At yun nga ang pinagdadasal nating lahat. Oo nga po. So ano po pa ang iba pang mga activities dyan po sa Roma? Para po sa ating Santo Papa, I understand meron po kayong nightly rosary dyan sa Vatican. Meron pa po bang ibang mga vigil or pagdasal para po sa Santo Papa? Sa lahat ng mga simbahan, lahat ng mga parokya at kami din dito sa Colegio Filipino, yung ating mga kaparian na undergoing further studies, ongoing formation. No? So pinagdarasal din namin. Mostly sa usual namin na mga prayers, medyo marami na rin. So patuloy lang ang pagdasal natin sa ating Santo Papa. At kagabi, magandang experience, pangalawang gabi ng
rosary for the Pope, 9 o'clock dito ng gabi, dyan naman ay 4 o'clock. Sa mga gustong manood, no, tignan nyo lang sa website ng Vatican, may video lagi doon na tuloy-tuloy yung sa plaza, kung may activity yung Pope, then sa Pope nakatutok abroad or kung sa loob ng Vatican. Although 24 hours, parang surveillance camera na nakatutok lang doon. At kagabi, maganda kasi si Cardinal Tagle yung nag-lead, so nandun din kami, Colegio Filipino, and nagkataon din si Bishop Jerry Alminasa ng San Carlos, sa Negros, nandun din dumating, may pilgrimage, may grupo, nagkita-kita din kami doon. Actually, nagmisa muna sila dito sa Colegio Filipino. At yung isang Filipino bishop ng US, na auxiliary bishop sa El Paso, Texas. Ngayon, 5 na yung obispong Filipino sa US, siya yung pangatlo. At nandito din, may mga meeting, so nagmisa siya dito, and then nag-dinner, and then sabay-sabay kami pumunta din doon sa Rosary. Okay, nako. Again, kasama niyo kami sa pagdadasal, although nakarinig tayo ng good news. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin natin pagdadasal. Maraming pong salamat, Father Greg Gaston, and thank you po. At hingi po kaming update sa mga susunod na araw po. Maraming salamat na sa inyo, Jack at Ninya, at sa lahat na ating mga tagapakinig. Okay po. At pagkatapos nga ng mahaba-habang panahon ng hindi pagpapakita sa publiko, nag-first public appearance ang Queen of All Media na si Chris Aquino. May showbiz balita si FMR News Manila, DJ Mama Mia. Dumalo si Chris sa People Asia's People of the Year 2025 kagabi para suportahan ang kaibigang fashion designer na si Michael Leyva na isa sa mga awardee. Kasama ni Chris ang anak niyang si Bimby. Humingi rin ng paumanhin ang Queen of All Media dahil late siyang nakarating. Nahirapan daw kasi ang staff niya na gisingin siya as she is under new medication. During the photo op, hiniling ni Leyva na alisin ni Chris ang kanyang mask, but she refused. Mapapagalitan daw kasi siya ng kanyang doktor. Huling umappear in public si Chris bago ang pandemic lockdown. Nataon naman na anibersaryo rin ng EDSA People Power Revolution kahapon, kaya perfect anya ang kanyang paglabas. Maliban sa pagiging kaibigan, tumayo ring parang tatay ng kanyang mga anak si Michael. He's more than just a friend. He's really like the younger brother I never had. And there are people who say that I'll be there for you or bang asahan mo ako. But Michael has proven that so many times in so many ways. And sa kanyang huling Instagram post, sinabi ni Chris na hindi pa siya fit to work dahil patuloy pa rin ang kanyang gamutan para sa kanyang autoimmune diseases. Nang tanungin kung kamusta ang kanyang pakiramdam, the Queen of All Media said she is not so okay. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. May bagong chance na naman ang mga Pinoy na magkamedal dahil isasali na sa 2026 Asian Games ang paborito ng marami na Mobile Legends. Isa ang ML sa mga esports games na medal event na sa Asian Games next year. Di maikakaila ang husay ng Pilipinas sa online game na yan. Katunayan, mga Pinoy team ang nag-uwi ng 5 nakaraang World Championship titles sa Mobile Legends. Nakatatlong gold medal na rin ang Pilipinas sa ML sa Southeast Asian Games. Bukod sa ML, medal event na rin sa Asian Games ang isa pang sumisikat na mobile game dito na Honor of Kings. Sa Japan, gaganapin ang next edition ng Asian Games. Sunod-sunod ang mga pa-teaser ng ilang K-pop celebrity ng kanilang upcoming projects. Isa na nga riyan ang King of K-pop na si G-Dragon at ang album niyang Ubermensch. At syempre ang inaabangang pagbabalik Pinas ng grupong ENHYPEN. Ang showbiz balitang yan hatid ni FM Radio Manila DJ Mama Mia.
Pinoy Engines are over the moon excited para sa concert ng Enhypen. Sa Sabado, March 1, ang Manila leg ng Walk the Line World Tour ng 7-member K-pop boy group sa Philippine Arena. Ang Walk the Line World Tour ay nagsimula October last year. Last stop naman ng grupo ang Bangkok sa June 21. Habang hinihintay naman ang details ng kanyang 2025 World Tour, may pa-teaser video muna ang King of K-pop na si G-Dragon para sa kanyang upcoming album na Ubermensch. Ito na ang ikatlong studio album ni G-Dragon. Ang Ubermensch World Tour naman is set to kick off sa March 29 and 30 sa Goyang Stadium sa South Korea. At heto pa, naglapag na rin ng track spoiler ang grupong B2B. Ang Love Today ay kasama sa soon-to-be-released album na Be Today ng 4-piece boy group. At ang sabi nga, all 4 members actively participated sa songwriting at overall production ng album. Kaya naman, lalo pang na-excite ang fans sa seemingly personal approach ng grupo sa kanilang new album. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita! Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita! Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig doon sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.